Mabuhay kayo lahat mga Noy at sa mga kababayan natin. Kamusta na po Pilipinas? Ayun, no? Tingnan niyo po yung kasadan to. Pakita ko lang sa inyo. Ito, haba niya hanggang dulo. Ito nga tayo ngayon. Babalikan natin yung nag-viral before na kainan na sinigang na ulo-ulo ng isda. Pag sinabi nating ulo-ulo, ito po talaga yung mga giant ulo ng isda. Ganon ang niluluto nila araw-araw at talaga nga namang binabalik-balikan ng mga tao. Ano na nga ba ang nagbago sa kanilang tindahan? Ganon pa rin ba ang lasa ng pagkain? At di nga ba talaga bumababa ang kalidad? Aalamin natin yan sa episode na ito. At yun nga, Noy, napanood nyo naman. Nandito nga tayo. Ayan, pakita ko lang po yung likod na tindahan na yan. Yan, no? Papasok tayo dyan. Tagong-tago po talaga, no? Ayan, no? Kita nyo naman, no? Makikita nyo po yung parking ng mga sasakyan ngayon. Yan. At kalat na, oh. Kanya-kanyang parking na po sila. Ang dami talagang kumakain pa rin, no? So, alamin natin ang kwento ko. Sabi natin ang may-ari nito. Let's get it on! Ako po si Mark Dato. Manager po ako dito sa Ulo-Ulo Karinderya po. Sa lola ko po ito, namana ko lang po. Nag-start po siya noong 1980s pa po. To cater po yung mga golf caddy po dyan sa veterans golf course po. 1980s po, ulo ng isda na po talaga yung original na tinda po talaga namin. Yung mga nadagdag po, yung mga bestseller namin, yung laing po, yung itlog ng isda, crab omelette po, yun po yung mga nadagdag po. Masarap po, kakaiba. Usually po sa isda, hindi kinakain ang ulo po eh. So, yung mga pupunta dito na na-amaze sila, nalalaki yan. Malaki po kasi yung ulo ng isda namin eh. In a normal day po, nasa 200 plus kilos po ng ulo ng isda ang nabebenta namin. Ang pinaka-challenge namin po is yung prices po ng raw materials po, yung mga ingredients po, yung nagtaasan po ngayon. Tapos yung gas po, yun po yung pinaka-affected po kami. So, tumaas po ng sobra. So, tumaas rin po yung presyo ng namin, tinda po namin. Isang order po ng ulo ng isda, 280 po. Good for 2 persons naman po yun. Tapos yung itlog ng isda po, yung bihod, 120 po. Good for 2 na rin po yun. Ulo po ng isda, saka yung itlog po ng isda. Yun po yung pinaka-bestseller talaga po namin. Sa pagluluto po, yung panigang po namin is hindi po sinigang mix or yung sampalok. Ang ginagamit po talaga namin is kalamansi po. Saka yung freshness po ng isda. Kaya pagkakain po kayo dito, hindi po malansa yung isda na kakainin niyo po. Open po kami Monday to Saturday po, 10 a.m. to 3 p.m. po. Located po kami sa 1 Ali 23, Project 6, Quezon City. Mahanap niyo po kami sa Google Maps or sa Waze, DPD Karinderya po. Meron po kaming Facebook page, Ulo-Ulo Karinderya. Pwede niyo po kaming i-message doon, tapos pwede rin po kayo mag-order doon, tapos ipapa-Korean niyo po, via Grab or Lalamove po. Ni-invite ko po kayong kumain po dito sa Ulo-Ulo Karinderya po para ma-experience niyo po yung kakaibang sinigang po, saka yung sinasabi nilang exotic na pagkain po. So nandito po tayo sa kusina ni Sir Mark ng Ulo-Ulo Karinderya. Napakita sa akin ni Sir Mark ngayon yung gaano kalalaking isda. Sir Mark, anong mga klaseng isda ang meron tayo dito? Ito po ang tinatawag na bitilya po. Bitilya. Opo. Ito po yung pinaka-bestseller namin. Malaki, no? Opo. Tapos parang may dorado ako nakikita, Opo. no? Naniging dilaw, medyo dilaw-dilaw. Ito po yung dorado. Yan, dorado. Yung tinatawag na po nila na Yan yung mahi-mahi. mahi-mahi. Opo. At meron din ba mga maya-maya, may ulo ng lapu-lapu tayo nakukuha minsan. Meron po minsan. Mhm. Ito meron pa po. Ay, ano nga pa? Tanigi. Tanigi, oh. Tanigi. Ayun. Nakakapamili ba dito, sir, kung anong ulo Pwede po. gusto mong kainin? Pwede po, Halimbawa. available po Asan? yung Okay. ulo po dito. Sa pagluluto nyo ng ilang taon na, ano ang pinakamalaki talagang isdang naluto nyo? Ano po? Lapo-lapo po. Lapo-lapo. Opo. Ilang grams lumabas yung isang peraso? Nasa 5 kilo po. Wow! Isang ulo! O, isang ulo po. Grabe, ang laki nun. Opo, malaki po. Dito po yan sa Ulo-Ulo Karinderya. Nako, dito hindi kayo magsisisi. Masarap po talaga. Yun oh, Ulo-Ulo Karinderya. Nabisita na po natin to. Been here like around 2 years ago nung puntahan ko po ito. At still, ito, nabalikan na naman natin. Sa mga paborito kong binabalik-balikan po talaga tong Ulo-Ulo Karinderya. Formerly known as DPD. Ayun po yan, DPD Karinderya. Ngayon po, Ulo-Ulo Karinderya na siya. At ito, yung mga nakahatag po ngayon dito sa atin ng mga crowd favorite, kagaya po nitong pihod, yung crab omelette nila, itong dalawang klase ng kilawin. Kilawin kambing po yung isa naman
ay ilawing isda. Itong in-order ko ngayon yung ulo ng isda po. Puro ganito po ma-order nyo rito, no? Malalaking klase ng ulo ng isda. This one is bitilya, no? Isa po sa mga talagang nauubos din daw po kaagad dahil gustong-gusto in-order ng mga tao itong bitilya. Pero meron din silang lapu-lapu. Yung lapu-lapu ang price niya 370 pesos. Mas mahal lang na konti dito po sa mga ordinary or the regular class ng mga isda. Ito 280 pesos. Nagpiga na tayo ng sili dito na may patis. Yan ang katapat niyan. Kakaiba nila dito. Sinigang ito, pero ang gamit nila hindi sampalok, hindi sinigang mix, hindi tamarind mix na mga ganyan, no? Hindi rin yung mga klase ng pampaasim pang iba kagaya po ng batuan or bayabas. Ito po ang gamit nila kalamansi. So ito yung sabaw nilalagay nila sa baso. Pero pwede po kayong humingi ng sabaw dito ha. Yan yung style ng sabaw. Igupin ko muna yung sabaw dito sa baso. Oh, wow. Ganun po talaga yung asim niya. Alam niyo yung asim ng kalamansi talaga. Para kaya lang ito, ang klase po ng asim nito yung kalamansi juice pero mainit. Yung ganun ang dating. Oh. Sarap. Sarap ng sabaw, no? Talagang wala pa rin pagbabago. Tirahin natin itong isda ngayon. Yung malaking ulo ng bitilya. Daming kumakain dito, no? Talagang dinadayo po ito kahit tago itong area na to. Pero pinupuntahan po talaga ng tao. Siyempre po, isda. Kaya ingat lang tayo. Itinit. Ulo, hindi masyado, no? Pwede talagang ngata-ngatain na ng ganyan. Tapos ibubuga-buga mo na lang yung tinik, eh. Kaya natin sabaw yung ating kanin. Baybira. Kain po tayo. Hindi na ako nakapagluto. Ang sarap. In fairness, meron din sila mga ulam dito kagaya po ng barbecue, itong kawali. Dinagdag na lang nila. At yung mga tortang talong, meron din po, no? Nag-aadobo din sila. Ang nagdag, laing. Ganyan, nakita ko po dun sa stand nila may laing din. Sinuntahan ko to before. Naikwento rin sa atin ni Sir Mark na 200 kilos ng isda every day. 200 kilos. Imagine that. Araw-araw po yun ang ino-order niya. Banye-banyera yan. Kung dumating dito, lilinisin nila. Sabay babanatan ng luto, no? Actually, yung ulo naman po ng mga isda, madali lang lutuin, eh. 30 minutes, more or less than. Gawa mo na siya, di ba? Isang na-amaze po ako dito sa lugar. Halos hindi mo makikita. Parang pathway po siya, no? Skinita nga talaga, ali nga talaga, eh. Pero, pinupuntahan po ng tao. Yun ang nakaka-amaze dito. Dinadayo siya, mga sasakyan. Yung parking nga lang po dito, yun talaga ang isa sa mga mahihirapan tayo dahil minsan puno na minsan mapapark ka sa medyo malayo-layo yung lugar na, eh. Lalakarin mo na lang pabalik dito. Ba natin itong kilawin. Ito kalawang tuna. Harap. Ang hang niya, tama lang. Ang asin niya, tama lang. Nalalasahan ng konting-konting tamis. Tapos paborito natin, bihud. Kasi tabi po sa mga hindi kumakain nito, ito po ay itlog ng isda. Sarap. Sarap ng bihud. Ay, real talk lang po. Karamihan po ng ino-order ko rito. Wala naman po sumasablay ang lasa. Lahat masarap. Yun lang masasabi ko. Double check po lahat ito. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin po nagbaba ng kalidad ng lasa. Masarap pa rin talaga. Natin tong crab. Napakita ko lang po sa inyo yung crab omelette. Yan, o. Tapos sasawsaw natin sa ketchup. Baykain. Crab meat talaga ginagamit nila dito na yung tinatastas. Most probably crab flakes po ginagamit. Kaya ganun yung lasa niya. Pato ng sabaw. Sa mga gusto pong tikman to kinakain ko ngayon, pwede niyo po silang puntahan sa address na yan. Yan, ha? Monday to Saturday, 10 o'clock ng umaga. Bumpas na po sila rito. Umpisa na hanggang alas 3 ng hapon. Wala nang dinner. Hindi na inabot ng dinner. Tingnan niyo po yung nangyari na yun. Hindi na inabot ng dinner, 200 kilos. Ganun po kapatok itong pagkain ito. Talagang ubus. Araw-araw daw po yan, ha? Sabi sa akin ni Sir Mark, everyday, kailangan niyang umorder ng ulo ng isda doon sa supplier niya, 200 kilos everyday. Kasi talaga minimum nilang consumption dito. Ilawin kambing ngayon. Ilawin balat ng kambing na walang anggo. Sarap. So yun, Noy. Hindi ko na po pakabain at busin ko na lang po ito off-cam. Kuha pa ako ng sabaw at kanin, syempre. Mabuhay po kayong lahat. Sana nagustuhan niyo po ang ating episode for today sa mga bagong subscribers natin. Maraming salamat sa patuloy na nanonood. At asahan niyo po, marami pa tayo ilalabas ng mga episodes, no? Mag-discover, mag-explore ng mga bagong pagkain. Beyond sa mga nangyari ngayon, no? Ayan nga naman po. At alam naman natin na gulo-gulo ngayon. Sobra. Napamahalaan, no? Sa gobyerno. Gaya yung mga wala ng pagdarasal. Siguro naman po, everything will heal, no? At mababalik po
sa normal. Yung mga kaguluhan na yan, magigising po no, sa pamamagitan ng pagdarasal ng ating mga namumuno no, na para sa bayan naman, para sa ating mga Pilipino. So ayun, passion pagmamahal, huwag mawawala po ang lingkod. Kuya Dex pa rin, no? Ito, para sa inyong lahat. Susunod, bye-bye. Tayo sa Baunol. Ito tayong kanin.